Inaasahan niya na tayong mga YMCA at YWCA members ay magiging huwaran sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Ano bang kahulugan ng YMCA? Young Men's Christian Association. Ang YWCA naman, sa ilalim ng YMCA ay meron tayong tinatawag na Red Triangle Club. Red Triangle. Sa YWCA naman ay mayroong dalawang clubs na tinatawag nating Y-Bags para sa mga girls and Y-Associates para naman sa mga boys. Okay? So, inaasahan daw ni Dr. Pontiñosa na ang ating mga saloobin, ang ating mga ginagawa ay kasunod o sinusunod natin ang mga layunin ng mga clubs na ito. Maasahan niya ba ang inyong pakikiisa? Paano natin may papakita na tayo ay mabuting kasapi ng YMCA at YWCA? Isa lang. Sino makakapagsabi? Paano magpapakita ng mabuting halimbawa sa kanilang kapwa YMCA and YWCA members? Sa pagiging ano? Pagiging magalang? Ano pa? Masunurin. Yes, masunurin sa inyong mga guro. Okay? So, umpisa na ngayon natin ang seremonya ng pagtatalaga na pangunguna ng isa sa mga leaders, advisor ng YMCA, si Binibini Elena Morales. Palakpakan natin siya.
gawain. Magagawa naman ito ng isang kung aalagaan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga gawain at pagkakaluso. Magiging kalangasan sa bansa kung ang kanyang mamamayan ay malusog at malakas. Hindi lang magiging malusog lang ang ating mamamayan kung kayo din ay mayroon malusog na katawan at kaisipan. Okay. Ang sasagot niyo, oo, tumutulong po. Ngayon, tatanungin ko kayo mga bata. Tutulong ba kayo sa pagkalusog sa ating katawan sa pamamagitan sa kagalingan, sa mga tutunin at kalusugan? At dalawang bahagi ng ating layunin ay pagkakaroon ng mabuting isipan. Ang isipan at inisip para sa atin ay magkakaroon tayo na paninilis at mabuting pag-iisip. Kung ating nililangin ang isang mabuting isipan. Kasi mayroong mga bata ang nasa isip lamang paglalaro, lalo na sa loob ng paaralan. May maganda bang pag-iisip ang isang bata kung habang nagtuturo ang guro ay tawa lang siya ng tawa, hindi lang nakikinig. Meron bang mabuting pag-iisip ang gano'n? Wala. Alright. So, kung ano ang ating iniisip, siya din ang dapat nating sinasabi. So, pagka hindi maganda ang isip ng bata, hindi rin maganda ang kanyang sasabihin. So, kung mayroon tayong malinis na isipan, ay magkakaroon din tayo ng malinis na pananalita. Kung paano nag-iisip ang isang bata, gayon din ang kanyang kinikilos. Naiintindihan ba yung sinasabi ko? Makikiisa ba tayo sa paglinang ng isang malusog na isipan? Makikiisa po. Ang ikatlong bahagi ng ating layunin ay pagkakaroon ng diwang Kristiyano. Dito, walang sinasabi kung kayo ba ay Katoliko, born again, iglesia, saksi ni Jehovah. Walang sinasabi. Basta lahat tayo ay Kristiyano, lahat tayo ay anak ng Diyos. Maaaring mayroon tayong malusog na katawan at mabuting isipan, ngunit kung wala tayong diwang Kristiyano,